Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang ano nga ba ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia, and at the same time sino nga ba or meron nga bang may pinakang authority sa lahat ng mga nasasabi natin or mga nasasabi sa Biblia, no? So punta tayo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ng sabi rito, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. So, sabi rito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin ng kinasihan, hiningahan, something ganon, hiningahan ng Diyos yung lahat ng nasusulat sa Bible. So yun nasagot na yung tanong na sino nga ba may authority sa Bible? Sino nga ba bakit nga ba naging kapani-paniwala or bakit nga ba dapat paniwalaan yung ating Biblia? So dahil sabi rito, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hiningahan ng Diyos. So ibig sabihin parang Diyos na rin ang nagsulat ng Biblia. So siya yung pinakang may otoridad sa Biblia. So punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, the Bible is God's revealed truth. So yun nga, gaya ng sabi ko, ang Biblia ay hiningahan ng Diyos. And ang Biblia, so ibig sabihin, ang Biblia ay katotohanan. Ang Biblia ay, kumbaga, sa Diyos nang galing ang Biblia. So ibig sabihin lahat yun totoo. Ibig sabihin lahat doon ay tama. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, disbelieving the Bible is disbelieving God. So yun na nga, kapag ang isang taong hindi naniniwala sa Biblia, ibig sabihin hindi na rin siya naniniwala sa Panginoon. Wala siyang Panginoon na pinaniniwalaan. So yun nga, merong time sa Biblia or merong pangyayari sa Biblia nung mga panahong tinukso ni Satanas si Jesus. So lahat ng sagot ni Jesus doon ay may kumbaga bago niya sa lahat ng panimula ni Jesus ay sinasabi doon na nasusulat. Kumbaga sinasabi, it is written. So lahat ng sagot niya kay Satanas ay may ganun linya na nasusulat na ganito ganyan. So ibig sabihin lamang na highest authority yung Biblia. Ibig sabihin lamang na kaya sinasabi ng Panginoon na nasusulat ganito ganyan, kaya sinabi ng Hesukristo yung ganung linya. Ibig sabihin na makapangyarihan yung sulat na iyon, makapangyarihan yung kasulatan na iyon. Dahil yun nga, bakit? Dahil nga Diyos ang nagsulat nun. Ang ating Diyos Ama ang nagsulat nung Biblia. So kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, pag hindi ka naniniwala sa Biblia, hindi ka na rin naniniwala sa Diyos. Kasi nga sulat ng Diyos yun eh. So punta tayo sa ikatlong teaching, and sabi rito, disobeying the Bible is disobeying God. So kapag tayo ay sumusuway or tumataliwas sa tinuturo ng Biblia, ibig sabihin nun, tumataliwas na rin tayo sa Panginoon. Ibig sabihin nun, hindi na rin tayo sumusunod sa Panginoon. So yun nga, medyo mahirap tutuusin, pero yun eh, kailangan natin sundin, kailangan nating ipamuhay, dapat tayo hindi sumuway, dahil kapag tayo sumusuway dun sa mga nakasulat sa Biblia ay parang sinusuway na rin natin ang Panginoon. So punta tayo sa application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay. Sabi rito, read the Bible daily. So ang Biblia ay sinulat ng Panginoon, ang Biblia ay galing sa Panginoon. So kailangan natin itong basahin araw-araw. And yun, para mai-apply natin, para maipamuhay natin, ganun. Read the Bible daily. So sa ikalawang application ng sabi rito, interpret the Bible prayerfully. So marami kasing mga tao na binabasa lang yung Biblia pero hindi nila naisa sa puso, hindi nila hindi nila na-i-apply, na isa sa dasal, ganun. So marami na sinasabi
na hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Maraming paraan, may pwede kang sumunod sa kamay, pwede kang sumunod sa pamamagitan ng bibig, ng paa, kung ano-ano, pero at the same time, ang tinitingnan ng Panginoon ay yung panloob, hindi yung panlabas. Kasi maaari kang gumawa ng mabuti, maaari kang gumawa ng mga magagandang bagay, pero tapos yung puso mo pasaway, yung puso mo hindi bukal, or hindi bukal sa puso mo na gawin yung mga bagay na ayon. So kumbaga, intindihin natin yung Biblia ng may kasamang panalangin, nang sa ganun yung puso natin ay maging tama rin, hindi lang basta yung mga gawa natin. Pinakang importante kasi yun na yung nilalaman ng puso, na ginagawa mo, yung na sumusunod ka, na bukal sa loob mo, sumusunod ka dahil yun yung nilalaman ng puso mo. So sa ikatlong application ng sabi na to, obey the Bible wholeheartedly. So gaya ng sabi ko, dapat bukal, galing dapat sa puso yung pagsunod. Dapat hindi mali yung sumusunod, mali yung pinapakita mo na tumutulong ka, sumusunod ka, pero yung puso mo naman disagree sa ginagawa mo. Yung puso mo naman ay nagho-hold back sa ginagawa mo. So yun, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.